Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na. Huling battle na re-reviewin natin sa Pasiklaban sa ngayon. Kasi meron pa tayong inaabangan dito eh. Pasiklaban pa rin, which is yung Durugan 2. Ano lang naman to eh, Durugan 1. So meron pa tayong aabangan. Sa pagkakaalam ko kasi partial pa lang. Hindi pa fully uploaded yung Pasiklaban 2 kasi wala pa yung MZite versus 6 threat eh, 'di ba? So hindi ko na re-reviewin yung isang battle dito, yung kay Andy G. Hindi ko na re-reviewin 'yon, pero kung may magre-request, why not? 'Di ba? Pero ito, so far ito yung I mean, as of now, ito yung pinakahuling battle na re-review natin dito sa Pasiklaban 1. Pasiklaban Durugan 1. So ito yung battle ni Lipcram versus I1. So after nito, proceed tayo sa Charisma versus Class G. Tapos yung naiwan na request, which is yung Royal Rumble sa FRBL. Okay, so mahaba pa naman ng May, and feeling ko naman lahat ng mga hahabol na request is malalagay natin dito. And April, June, di ko pa alam kung anong plano natin sa June, pero once mailabas ang bracket ng Pedestal 4, reviewin na natin yon. Tapos yung quarters ng 1 up 6, pasok na rin natin yan. And mali mo, makompleto rin yung Isabuhay 2025. So marami pa tayong isisiksik. Kaya better or mas maganda sana kung uploaded na yung first round ng Isabuhay, first round ng Pedestal 4, tapos yung quarters. So isipin nyo kung ilan yun. 16 sa dalawang first round ng tournament, tapos 20. So sana mailagay natin sa isang buwan para compact yung isang buwan natin na puro tournament. Pero tingnan natin, 'di ba? Only time will tell eh. So yun, sa ngayon, Lipcram vs I1 muna tayo. Ito yung huling battle na re-review natin dito sa Durugan 1 game. Welcome sa Taiwan, mundo! Wow! Tita Pem, sila kalaban, ito di ko, inasahan. Labis na kagalakan. Kasi tinapat ako sa lip. Itong sinabi, malamabutin sa akin. Itong sinabi, malamabutin sa akin. Labi na lang. Round 1 game. Labi. Pampil Dominguez, a.k.a. Lipra, kamusta? Kamusta pagbabalik mo dito sa Taiwan? Para kang si Badang. Kasi yung pangalawang beses mo na yan. Buwan mo ka ba? Oo, palatang mo. Kita naman sa kilos mo. Ikaw lang kasi yung kilala kung lumaki ng ganyan, di marunong magbuhos ng initoro. Kadiri itong gago. At alam niyo ba ang marunong mas nakakamubo ito? Proud pa itong si Iho. Abay may something ang utak nito. O sadyang di ka lang talaga sanay dumumi sa malinis na initoro. Ang baho ng trip mo. Sa buwan ng iyong pagkatao. O, baka sabihin, puro di pagbubuhos ang anggel. Bakit? Nagbubuhos ka na ba? Magbuhos ka muna, ina ka. At unang lapag nito dito sa Taiwan, nilunok nito yung pride para lumibel doon sa ASJ. Eh ngayon kaya, anong nilunok mo para lumibel sa akin? Tay? Abay, ayos din. Pero lumulunok ka pala. So,
So, bakla ka. Eto na ba silid? Yung kapag nakaharap mo, sigurado mahahanapan ka daw ng butas. Mas mali ka lang nakaharap mo, kaya sigurado ikaw ay matututas. Dahil kung ikaw, sanay kang humanap ng butas. Ako, sanay akong nambubutas. Pero maraming nagsabi na ako daw sa'yo ay alanganin. Pero kung susukahin, hirap na sumabay sa'yo dahil mahusay na. Kaya nagpuyat, nagsulat, walang sinayang na oras na makasigurado may tulog ka. O kaya aking nilamay na upang sa aking pagkaharap, ibabaon na lang kita. Kaya di mo ako sa unang nakaharap dito. Iba aking estilo, sa battle porsigido, kahit kanino papalagto. Kaya huwag mo akong binabasta-basta iho. Dahil kahit sino ka pang konsupilato, basta nakaharap kita dito sa entablado, tatapakan ko yung pagkatao. At hindi ko pwede mga pinahon mong letra. Sa mga letra kong pinagdikit. Yung crowd nangungupal eh. 'Di ba? Halata mo naman na nangungupal yung crowd eh. Nagre-react sila doon para nagre-react sila ng pilit, 'di ba? Tangina na bawal sa flip top 'yan. Hindi ko pwede mga pinahon mong letra. Sa mga letra kong pinagdikit-dikit, kahit malakong mapagbuhal-buhal, ganito'y parang braids na. At kung talagang may brain ka, alam mong di ka makakaisa. Alam ko naman kasi kapasidad ng utak mo na tulad lang ng kambing, inutil ka. Kasi nga, kapiranggot lang naman yung utak na meron ka. Okay. At ngayon niya to, ang supremo ng botos, sabi niya. Pero pinaghandaan kita ng baba na talagang lang sabi mo. Tikman mo na lang aking kargada, tulad din nato dito. Wow! Tibay ng kargada mo. Di plato! Kahit nga ata baso, di may kukumpara yung dalago. Kasi mungalingan, lumod ka kaya sa harap ko nang sampal-sampalin kita ng katotohanan. Punong-puno ka ng kahibangan. Di plato, wala kang mabibilog dito sa Taiwan. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito, mga kababaihan. Matatalino mga yan. Wala kang mapapaikot sa mga palad mo dyan. Kaya kapag sinumpong yan, pangit atak mo. Wala kang mapapabay dito. Binis ko na kasi ni Jonas to dati. Na kapag sinusumpong daw yung pangit atak niya, ibigla na lang daw siyang nang bababae. Kaya sorry na lang. Yan lang ang aking masasabi. Dahil karamihan ng mga... Kaya sorry na lang. Yan lang ang aking masasabi. Dahil karamihan ng mga babae dito, teki na iho. Dahil dito sa Taiwan, marami rin ang katulad mo na kantotero. At last, ngayong binuhos kong lahat para lang makasabay sa Europa. Kaya kahit nagpapalito ng libram ng luwira, ipaplas lang kita sa kubenta. Tayo ka, mag-rap ka na. Okay. Better itong performance ni Iwon compare kay Red Sun, 'di ba? Kung napanood nyo yung review ko kay Red Sun, ang pinaka-komento ko dun is ang ingay ng crowd, hindi sila nakikinig, parang nakaka-disrespect yun sa Battle MC. Pero sa first 3 nating review kay Sinyo Kairam, Moching, Joey tsaka Saito, hindi naman ganoon kaingay yung crowd eh, 'di ba? Pero nung kay Jonas tsaka Red Sun na, putang ingay eh. 'Di ba? Ang ingay ng crowd, hindi sila nakikinig. Tapos ngayon ito, Lipcram Iwon, tahimik eh, 'di ba? So para sa akin, mas klaro yung performance ni Iwon compare kay Red Sun. Mas maayos to, mas malinis. Siguro ang kulang lang dito sa round 1 ni Iwon is yung punto, yung punchline, yung haymakers. Siguro yung ender niya, yung hindi naman siya totally ender. Siguro yung bandang huli na maraming katulad mo kantotero din. So siguro doon pasasabi ko na
nagising yung crowd doon, tumama yon. Joke, what a joke yun para sa akin. Pero ang pinaka-hinahanap ko dito is yung pinaka-punchline na mauuga si Lipcram. So, ayun yung pinakakulang. Punchline, haymakers. Sa delivery, hindi naman siya ganun ka epic. Maganda yon. Maganda yung kung paano din i-deliver ni Iwan yung mga letra niya, yung mga sulat niya, yung mga linya niya. Siguro sa mic lang. Pero, ayun, mas okay to. Mas okay yung performance ni Iwan. Siguro konting hasa na lang sa delivery, sa tono ng pag-deliver. Okay na to eh. Tapos, syempre, dagdagan din ng mga powerful angles references na nakapaloob doon. Syempre, Lipcram yung kalaban mo eh. So, kailangan mo ng mas pulido, mas solido na mga angulo at references. Diba? So, yun. Yun lang naman. Lipcram. Ayos lang yun, pero sa akin hindi ka ubra. Pag ako nagbukas ng inodoro, pustahan, lulugod ka. Hindi ka kaya. Ngayon ka sa akin matututo. Wala na, nirebatan lang ng ganun. Wala na. Tapos na kaagad yung battle. Pag ako nagbukas ng inodoro, pustahan, lulugod ka. Hindi ka kaya. Ngayon ka sa akin matututo. Kinasal pa ako ng bakla, pero siya nga yung napasubok. Utak ko, pang-campaign, yung banat mo, di yan alright. Oo, yung utak ko, pang-campaign, pang-greatest of all time. Yayabang ka sa akin, ano ba karera mo? Pagaling ka bumutas ng barena mo. Roblox! Mukha kang formatong Roblox! Lumayo pa ako ng Taiwan, di tatapat hassle, aba? Ang inang doon magja-jogging na lang, bumatil ka pa! Mga 2 lines ni Lipcram, pasok na pasok, no? And feeling ko, ano pa to eh. Feeling ko, freestyle pa to eh. Hindi pa siya pumapasok sa pinakasulat niya. Grabe, ka-effective si Lipcram, no? Yan sabi mo, ang bababae ako. Di Chong, ito nga, pupunta ka lang sa Zombie para mangboso sa Zero. Oh, ML yun, nagpadala ka na ba? ML pa. Okay. Okay, launch ko na. Iba't pa lang yun. Uwi na. Yo! Ako'y natulog ng maghapon habang siya manag-ensayo. Pag yung bakit di pang ahon, di ako interesado. Mga laban niya ay tapon ang batang mga tugmano. Tas pangalan niya pang Iwan, dun pa lang panalo na ako. Oh! I won. Dun pa lang, panalo na ako. So, diba? Nice. Ang gandang nun. Ang ganda nung kung paano nasilipan ni Lip ng ng laro yung I won. Ayos. Panalo na ako. Tas pangalan niya pang Iwan, dun pa lang panalo na ako. Galing, no? Sa hanay ng mga super saiyan, ikay ganap na Piccolo. Parang espada na katana sa espada ni Ichigo. Ooh! Saan street to? Saan ba tribo mo? Kaninong dito to? Bakang mabait na laging happy. Pagkasal ang malakit yung laging happy. Yung itsura ni Sir, masil-masil, mukha kang bouncer sa Bible study. Alam niyo ba, may nang-snitch siya nagdetaling may pagka-weirdo daw si pare. Unang tapak niya sa Taiwan, siya ay nag-breed ng kalapati. Kaya pala tuwing day off, di ka nakikisama, goddammit.
Animal lalo lang yan. Ano mang hayop lang niya. Yung isa nga lang, kalapate, yung kapanes, gansa. Tang ina, kinengkoy lang ni Lip Cram. Tamang upset agad si pare sa aking simple na bagsakan. Yung inanggel, kalapate, dapat merong palapakan. Taragis na yan. Tapos na, pre. Tang inang yan, handa si Lip Cram, ah. Shoutout kay Lip Cram, puta. Grabe yun. Ang simple na bagsakan. Yung inanggel, kalapate, dapat merong palapakan. Galing, no? Putang ina. Nakabalik na ba yung blooper mo? Yung inalis niya, inang-inan. Akala niya siguro, watcher na. Ayun pala, bumat sila. Pag-inang yan, tinalagaan mong mabuti. Tapos tinurin mo na bebe. Laging busog yung kanyang Gucci, tapos iniwan ka sa ere. Dahil dapat ka pumasok sa ganito. Hindi ka bagay dito, gago. Pag nag-i-spit ka na, parang di mo gusto ginagawa mo. Kaya dapat kang matulang para lamang matakuhan. Para sa pinagkukulang magawa ka na patulan. Yung napiling na patuhan galing pa sa kalimugan. Di na to yung big shot, meron ka pang kapukulan. Putang ina. Tong ina, nagseryoso si Lip Cram, pre. Sulit ang ticket. Sulit yung ano, mga pumunta dito sa ano na to, sa event na to. Tang ina, mapanood mo lang si Lip Cram ng ganito kahanda sa live. Pucha, panalo ka na eh. Sa pagkakaalam ko, una ko napanood si Lip Cram, Sinag 2. Tama, Sinag 2, alam ko yun eh. Alam ko Sinag 2 sa Motus laban kay Supremo. Putang ina. Kung napanood nyo yun, nasa ano na yun, uploaded naman na yun. Matagal na yun eh, 2023 I think. Oh, that's November 2023. So, ayun. First time kong mapanood si Lip Cram ng live nun. 'Di ba? So, mura lang naman yung ticket ng Motus, nasa 200 plus lang. Pero pucha, yung ganong Lip Cram, ganon ka-ready na Lip Cram, puta, alam mo yun, alam mong sulit eh. Tapos ngayon, I don't know kung syempre event for ako tong ano na to, tong battle na to. Lahat ng pumunta dito, puta, sulit yung ganitong Lip Cram mapapanood nyo, men. Yun lang yung masasabi ko. Malinaw naman, di ko na i-justify sa inyo. Kitang-kita naman, actually, rebat pa lang, panalo na si Lip Cram dito eh. 'Di ba? Tapos may writtens pa siya. Actually, bonus na lang yung writtens eh, na marinig natin. Nakita niyo naman kung gaano ka-epektibo si Lip Cram, kung paano siya gumamit ng mga solid na angulo, kung paano niya sinet up yung mga punchline, yung mga haymakers na yon. 'Di ba? Ibang klase talaga. Pag alam mo yun, pag handang-handa si Lip Cram, kayang-kaya talagang ano eh, mandurog eh. 'Di ba? Perfect 'yun, tol. Isa 10-7 para sa akin. Real talk, rebat pa lang ni Lip Cram tapos na yung battle, bonus na lang yung pinakasulat eh. 'Yun lang. Ganoon lang kasimple. Round 2. Dami niyang laro doon, 'di ba? Yung I won, doon pa lang panalo na ako. Ginawang angulo yung halapate, dapat may palakpakan, 'di ba? So yun yung mga naalala ko. Marami pa. Hindi na ako mag-elephant. Partida. Game. Sa pangalawang ikot ng round ko, kakastiguhin ko nung tarantado. Nasa taas ka na kasi iho. May pangalan at salarangan isa sa mga hinahangaan. Flintap MC, isang buhay finalist, at nakatungtong na ng iba't ibang mga liga to. Top
takbo ng iyong karera ay umangat na ng gusto. Kaso sa mga pinaggagawa mo, ikaw rin nagpapabagsak sa sarili mo. Okay. Paaway sa FB. Paaway sa FB. Nagamon sa PSP. Iniscam si Marlon. Grabe, ang lala mo. Sana naman maugato. Alam kong malaki na ambag mo sa hip-hop kahit wag ka naman pakaibo. May tumang masyado. From to game? Lip-ram o lip-scam? Oo, scammer to. Di kasi sumipot sa laban to. Buti ngayon, sumipot to. Nag-down na sa'yo ng 25K, hindi ka pa rin sumipot to. May sulat ka naman nun, di ba? O baka naman sadyang takot ka lang doon sa kalaban mo. O, baka sabihin, parang takot, hinabon mo nga ng suntukan yun sa PSP. Ulul, baka ako. Nagabong ka sa maraming tao, kasi alam mo maraming aawat sa'yo. Di ba? Maayos mag-deliver, maayos magsulat to si Iwon eh. 'Di ba? Kita mo na yung ano eh, nakikita mo yung kung paano niya sine-set up yung pinaka-punchline. Ayos eh. 'Di ba? I think si Iwon yung may ano, si Iwon yung may pinaka sa ano sa 5 battle na review ko Syempre props kay Ching. Lakas din ni Ching sa ano na to sa event na to, sa battle na to. Sa battle rap event na to. Siguro para sa akin Ching tsaka Iwon para sa akin pantay sila kung paano sila mag-perform. Ay, magaling sa ano eh kung paano sumilip ng angulo. Although yung ginamit na angulo or reference dito ni Iwon is mga gasgas na, pero 'di ba? Nagagawan niya ng ano eh, nagagawan niya ng panibagong flavor at kita nyo naman si Lipcram na papareact. So meaning para sa akin nauuga siya doon. Diba? Although di naman ganoon ka hindi ganoon ka lakas na ano na I mean hindi ganoon ka impact, pero napapa-agree si Lipcram. So para sa akin ano siya doon, nauuga siya doon. Kahit konti, 'di ba? So para sa akin solid tong Iwon. Ching, Iwon, sino pa? Yung Joey kasi nag-choke eh. Tsaka yung Red Sun, medyo para siyang ano eh, parang kung paano siya mag-perform, may mga pras parang twing eh. 'Di ba? Tapos sa delivery medyo hindi pa ganoon kahasa yung delivery. So yun yung kailangan improve ni Red Sun yung delivery. Pero kay Iwon, okay na to pre. 'Di ba? Ano na siya? MC na talaga to. Konting improvement na lang sa pen game, 'di ba? Sa delivery andun eh, 'di ba? So konti na lang to, puta. Maayos na MC na to si Iwon. Shout out. Ganda ng mga kung napansin niyo lang. Ganda ng mga napili niyang dito, panlaban kay Lipcram, mga angulo para kay Lipcram na para sa akin direkta 'yon at mabigat 'yon, 'di ba? 'Yon. Tarantado. Yung tao, kasi alam mo maraming aawas sa'yo. Tarantado. Parang yung vlogger na binuhusan mo ng alak. Nabiglaan na lang tumapang na meron nang umaawat. At lakas din mag-trip dito si brother. Biruin niyo pati yung tulala doon sa kulo, kanyang binatil. Mukha nang may sakit yung tao, kaya tulala, pinatulan mo pa rin, brother. Pinatulan mo yung mukhang nangangailangan na ng doktor. Abay, mukhang kailangan mo na rin ata ng doktor, brother. Ibang klase itong si Brad. Wala itong katulad. Di ka ata nilikha kasi pati yung mukhang may sakit at wala namang kalaban-laban sa'yo. Pinatulan mo pa rin, hindi mo man lang pinatawag. Alam mo, daming anggel sa'yo ang pwedeng iba ko. Dami na kasi kahihiyan mga
ginawa nito. Pansin ko lang ang mahiyain mo trip, no? Kahit paano ka maamin ng respeto. Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka may respeto. Alam mo kung ano yung respeto? Kapag pinapahinga kami isang linggo sa trabaho, respeto yung tawag doon, tarantado. Pito, hindi mo alam. Wala ka kasing trabaho. Hindi ba? Ang galing niya umanggel. Lumaki daw siya sa street. Galing umanggel. Kasalanan pa ata namin na ikaw ay pinabayaan. Kaya lumaki sa lansangan, sa lansang akupalan, dami mga kalokohan. Kaya ito'y huwag niyong mamarisan. Dahil kung sa street ka lumaki, doon na rin ang iyong magiging katapusan. Pero di pa huli para sa'yo. Pwede ka bang magbago? Hulatin mo mga naniniwala sa'yo. Pumasok ka ng bilibid, tapos doon ka mag-seminaryo. Try mo. Baka mag-work. Hindi nagtatrabaho ka pa. At may linya ko kay Goriong Talas na nagpagulo sa akin sa tunay niyang pagkatao. Sabi niyo, tulog yung tao sa iyong verses, ginagapi ka ng agaran. At sa dami ng dull moments, minamani ka ng kalaban. O, dull moments, minamani ka? Seryoso? Nag-reference ka ng ganon? Umamin ka nga? Barbie na siguro talaga. Sumasabat eh, no? Takay na, bawal yan, tol. Bawal yan. May sumasabat sa crowd. Kung napanood nyo yung laban ni Mirage siya ni Shaboy, sumabat si ano doon. Nagsalita si Japorms doon. Actually, ako nagulat ako doon. Tapos nang sumabat siya ulit, nung round ni Shaboy, tanong si Boss Ari, kasama nyo ba yan? Puta, pagalit na yung tono eh. Diba? Bawal yan, bawal yung sumasagot, tol. Iba yung crowd dito. Kiram, itong tropa niyo, unti-unti nang lumalabas yung tunay na kulay. Kaya di na ako magtataka kung sa susunod, formahan na nito. Formahan ng ikay. Formahan ikay, tapos tatuan. Ang sawa mo sigurong tignan. Likram, ang laki mong kakawanan. Pero kilala ka na sa larangang to dahil nasa gitna ka na. May pangalan na ba? Kaso tinapat ka lang sa tulad ko. Hindi ka ba nagtaka? Ngayon tatanungin kita. Anong pakiramdam ng lumaban sa taong di kilala? Pero huwag kang mag-aalala. Dahil pagkatapos ng labang to, ako'y makikilala na. Bilang isang baguhan. Bilang isang baguhan na tumalo sa tulad mo na sa larangang to ay kilala. Masyado ka kasing desperado. Basta sa pera, wala kang preno. Kaso mali ka ng pinasok na imperyo. Dahil itong aming teritoryo ay tila imperno. Kasi lahat kami dito, walang sinasanto kapag kahit papiderano sa larangang to na katulad mo. Kaya malabo ka sa malabo mo ako nagapingin na kahit na gaano ka pakagaling na. Di ka pa rin sa akin nakakalarin na. Isa pa kahit na sino sa inyo dito, wala akong tinuturing na mabigat ko na kalaban, kundi sarili ko lang din. Okay. So, medyo mahaba lang yung round. Mas mahaba lang yung round ni Iwon dito. Pero, actually, wala at nang gusto kong sabihin. Nasabi ko na kanina. Ano na lang. Yun na lang yung yung things to improve ni Iwon. Okay na para saan? Okay na yung delivery, okay na kung paano siya magsulat, kung paano niya sineset up yung punchline, 'di ba? Sa tatlong linya, 4-bar set 'di ba? Okay na ako doon, tol. So, props kay Iwon, shoutout sa kanya. Ano na lang, better angle, better reference na lang. Actually, yung round 2, okay maganda yung maganda yung kung paano niya, maganda yung mga angulo na
nasilip niya against lip cram. Approve yun, tol. Ang ganda nun. Although nagamit na kay lip cram yung mga ganong angulo, pero the way you use it, sobrang effective pa rin. Kaya props doon. So yun lang naman masasabi ko. Medyo mahaba lang yung round, pero kayang-kaya na ni Ivonne sumabay sa mga... Tignan natin, baka mali mo sa mga susunod na taon, na buwan, 'di ba? Buwan or months or years is bumalik yan, bumalik siya sa Pilipinas, tapos mali mo bumattle sa motos, 'di ba? Doon lang naman tayo kasi si MJ kasi, 'di ba? Si MJ, Michael Joe lumalaban sa motos So why not, 'di ba? Tignan natin, mali mo sa mga susunod, 'di ba? So props kay Ching tsaka props kay Ivonne. Sila yung para sa akin solid na battle MC sa 5 battles na napanood ko. So yun lang. Lip cram. Ang lupit mo, boy, pika. Makikilala daw dyan, just ka. Gusto mo lang makilala at name tag ka. Kasi 25K, kami na daw na, tugon ko lang doon ay salamat. Di yung sapat sa mga barakong hinto na yung kalidad ng 24 karat. Tanginan to. Tapos sasabihin mo, tambay na ako. Ito nga, nang ibang bansa ka pa, pero mas malaki pa yung sahod ko sa'yo. Oroy! Putang ina, basag. Tangina, tambay daw ako. Ikaw nga nang ibang bansa ka, pero mas malaki pa yung sahod ko sa'yo. Tang ina, personal yun Basag, tol. Respeto! Yung parang bodybag na! Ang bobo mo mag-boardplay! Animal ka! Animal. Ito? Anim. Lakas ng trip mo! Kaya balita ko, hindi ka na daw nagpapadala. Pangakas ka! Sa daming beses na walang padala, padalas na. Makonsensya ka, brother. Wala man lang kahit Thailander. Nauubos lang yung ipon niya, kakatikim niya ng Thailander. Gago. Kupal. Real talk. Yan, mga Pornhub. Di nawawalan ng kontak. Sunod na Thailander mong matorna. Sana galawin niya pang-ungwa. Habang kalampungan mo sa kama at sinasabi mo, just call me Papa, lumabas sana yung abs niya katulad na kay Tony Jaa. Walang yaka. Puro kabal sa tanimbara. Habang yung pamilya mo sa Pinas, panay ng maling at atsara. Habang ikaw manay tihaya, nagpakaswasap sa maling kama. Kaka-prepare daw negotiate, di na na-enroll anak niyang prep. Kaka-raping sa Taiwan, di na malagyan laman ng rep. Panay ang laban niya ni Dudong, kahit sa bratin di marunong. Habang pamilya ng damuhot, nilalabanan na yung gutom. Habang ikaw Tangina. slime, sila walang makaunman. Gusto sanang magmukbang. Huling budel fight nila, inang ina, puro dahon lang. Gago. Pero nagpaparis tong si Iho. Noong Enero 25, kompleto yung pamilya niya ang pinaghahatian ng release ko. Tangina, kinikain ko lang nilip Kami ng package siyang release ko. Pinilipin yung misis mo. Habang sa bisig ng Thailander, ang sarap ng feeling mo. Ooh. Namimiss niya na yung dati. Yung dinidate mo siya palagi. Ngayon, di na mabigyan pang Jollibee. Meron na daw siyang ibang honey. Kaya ang masasabi ko lang, papi, ikasal mo yung dibdib mo, gagi. Dahil mas masakit pa yung maririnig mo sa akin round 3. Ay, puta.
Tong ina, pang flip top yung dala ni Lipcram dito, pre. Si Lipcram yung may pinakamalinis, Eto, first 2 rounds pa lang naman. Na-review na natin yung Mot, Ching, Sinyo K-Ram, Joey Saito, Red San Jonas. Pero para sa akin, props kay Mot. Pero feeling ko yung kay Lipcram, ito yung ito yung pang flip top na obra eh. Tayo ng linis, rebuttals, punchlines, ganun kalinis yun. Grabe yung Lipcram. Tayo na sulit talaga na ganitong Lipcram yung napanood nila dito sa event na to. Shout out, pre. Tangina, solid. So, ang swerte ni Iwon na ganitong Lipcram yung nagpakita. Kasi 'di ba, alam naman natin yung ibang battles ni Lipcram, magda-drop na ako Battle niya kay Lanceta sa PSP, first round. Medyo na-disappoint ako kay Lip noon. Sinabi ko to sa kanya eh. Sinabi ko kay Lip to nung nakita kami second sight. Ano ba yun? Hindi ko alam kung anong battle yon. Yung laban nata ni MZ tsaka ni MR. Yun nata yun eh. So, hindi ko na matandaan. Kita kami ni Lipcram noon. Sabi ko, napanood ko yung laban niya kay Lanceta. Nag-freestyle siya. So, ako, to be honest, ito, sa mga matagal ko ng viewers, alam nila na idol ko si Lip. And sa part na yon na nag-freestyle si Lip against Lanceta, ako personally na-disappoint ako doon kasi gusto ko mag-advance si Lip sa na yon, sa tournament na yon. 'Di ba? Gusto ko siya yung mag-advance. Rematch kasi yun rematch yun na sino nga ba yung nun? Hindi, pag nag-advance pala si Lip nun, kalaban niya si Sak, which is gustong makalaban ni Lip si Sak, 'di ba? Pero naglaban na rin naman sila sa flip top. 'Di ba? So ang punto ko lang is ang swerte ng mga pumunta, dumalo kasi ganitong Lipcram yung napanood nila. Kasi 'di ba yun nga, ang ano ko lang dito, ang pinakagusto ko lang ipunto sa inyo. May mga battle si Lipcram na nag-freestyle siya, hindi siya handa, 'di ba? So nakaka-disappoint 'yon. As a fan of Lipcram, isa si Lipcram, idolo ko yan. Syempre ako, gusto ko ganitong Lipcram mapanood ko kapag may battle si Lipcram na napupunta ako. Ganitong kahanda, 'di ba? Laban niya kay Damsa sa PSP QC. Napanood ko rin 'yon. Reading Lipcram din 'yon. And ako, syempre, natuwa ako doon na ganun ka-ready yung isang Lipcram. Laban niya kay Supremo sa Motus. Natuwa rin ako doon na ganun ka-ready yung isang Lipcram. Diba? So, syempre kung isa ako sa mga nanood dito, ako, syempre po, happy rin ako na ganitong Lipcram yung napanood ko. Diba? So, yun yung pinupunto ko. Kay Iwon, props sa mga angulo na napili niya. Gasgas man na angulo yun, pero para sa akin, nagawa niya pa ng mas effective. Pero, kita naman sa performance sa kung paano sinulatan ni Lipcram ang isang Iwon. Panalo na si Iwon doon sa ganong paghahandang ganong performance at paghahanda ni Lipcram against him. 'Di ba? So perfect pa rin to kay Lip. So that's 20-15. 10-7 sa round 1, 10-8 sa round 2. 20-15. Okay? Round 3. Bakit sa round 3 pa? Pwede naman sa round 2 Para mas mabilis pa yung gano'n. Yo, round 3, game! Game! Game? Mahirap ka daw malaman. Kasi, pambihira daw yung kakayahan. Sabi ko, laban yan. Lahat naman kasi walang madali. Importante, sinusubukan at lumalaban. Kaya kahit na alam kong tagilid ako sa laban ko,
andito pa rin at lumaban ako. Kasi tao ka lang din naman na nagsanay, kaya humusay sa larangan ko. Eh ngayon pinag-usayan ko, pagsasanay ko sa larangan ko. Baka matauhan ka, bro. Kaya huwag ka masyadong pakasiguradong ako iyon ang matatalo. Tandaan mo, iba sumulat ako. Busog na sa pagkapanalo, sa gutom sa pagkapanalo, kaya huwag masigurado. Saka malakas lang naman loob ko lumalaban kasi may grupo kang sinasandalan. Literal na nagtuto naman kasi sila nagsusulatan. One for all for one. Talagang sila ay bayanihan. Pero alam niyo ba kung bakit pumalit ang Taiwan ko? Kasi manatis to ng Nature Garden. Ang idol nito si Gerian. Bakla ka talaga eh, no? Kaya papangalanan ko ng Tom, itong pusi. Kasi nagka-craving sa Gerian. O Tom, and Jerry, nakuha mo ba yung punto ko? Na alam kong nasa puso mo yung Jerry, kaya dinatagay ang dibdib mo. Okay. Oo! Ako'y sigurado, may kabato, kita naman sa pagmumukha mo. Ito galing Pinas, dito dumayo, aabunin sa akin, ito'y kalbaryo. Dahil pagkatapos kitang mawasak at mapira-piraso, isisilid kita sa agumbro. At papauliin kita ng Pilipinas na parang balikbayan box ng OFW. Hindi magkarema. Nagkamali ka ng nakatanggal eh, Chief. Dahil ba aking bitbit na kalibre? Kaya pagkarasan ko dito kay Marvin, lang ko nakete. Hindi lang lasog. Pinas-pinas pa kanyang imahe. Dahil imahe nito'y isa lamang kapi. Naabot na lang naman kasi ng kinang na Pinocchio mong lente. Kaya huwag kang mapiling na diamante. Dahil kung walang lunig sa iyong korte, malamang di ka makakaabante. At ikaw lang yung kilalang kupal na literal. Kasi ikaw na ngayon ang open ng estilo dun sa iniidolo mo, tapos pagkamuli, ikaw pa yung may ganang tumawag dun sa tao. Ang kapal ng mukha mo. Isa ka siguro sa dahilan kaya nagkaroon ng anti-kupal na damit dahil sa pangit mo sa tao. Pero kahit ganyan yan, tinalo na si GL. Palakpakan. Okay. Yung nagtatarot ng Olga sa iyong nilampasok, kita naman dati na talagang ikaw ay sumoto. Pero kung natawid lang sana ni GL yung round to niya ng diretso, malamang ikaw na sagasaan niya doon at ikaw yung natedo. Okay. At may napansin pa ako dito. Kasi nung nireview na nila Balaki at Tuni yung kanilang battle ni GL at nakahangan na yung idol, itong si Mundo, medyo nauga at nagpo-post na lang sa Facebook bigla. Real talk. Ano? Nagsisisi ka na ba? Na yung taong maganda naman yung pinakita sa'yo, pinakitaan mo ng di maganda? Nahihiya ka ba sa ginawa mo? Sampal sa'yo yan sigurado. Madarating yung araw na oo. Sabihin na natin nagkakausap na kayo ng taong iniidolo mo, pero di mo na maaalis sa isip nito na di ka tao, makipag-uusap sa tao. At sunod-sunod yung pagkapanalo mo ngayon, di ba? Kahit sa ang liga sumalang, talagang mahusay, pinapakita. Pero kapag natalo yan, alam na, pinabukasan talaga. Kukuha ng simpatsya sa mga tao habang tumatawin ng alak, yan ang gawain niya. Mahawi ka! Ganyan ba yung lumaki sa street? Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo? Tarantado ka, segundo. Para sabihin ko sa'yo, dinasubali kong pinasok nating mundo. Dahil pwede kang manalo o manalo, depende sa husga ng mga hurado. Kaya Okay, naman naman. Huwag ka nang sumugal sa larangan ko. At tayo marami ka na rin namang laban na naipanalo at di ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Ito lang masasabi ko sa'yo. Ngayon pa lang, pwede ka nang mag-gerdero. At last, tulog ka. Bago matapos ang round ko, meron lang ako sa iyo isang payo. Magpakita ka ng tama. Hindi yung kapag ikaw na ay may tama, puro mali lang yung pinapakita. Mahiya ka, kabayan. At para sa mga pumunta, hindi na sayang yung oras at pera yun. Dahil kayong unang nakasaksi,
kung paano ko pinitas itong pambansang Maui ng Pinas. Okay, so medyo nag-slow down yung performance ni Iwon dito sa round 3. Nawalan ng effectivity unlike sa round 2 na para sa akin sobrang effective ng ginawa niya doon. Round 3, first half okay pero pababa ng pababa eh. So hindi na maintain ni Iwon yung performance level, yung energy niya sa round 2 papunta dito sa round 3. Although naumpisaan niya na maayos pero pababa, hindi niya na maintain. Yun lang. Yung yung delivery naman consistent na maayos, kung paano niya sinulatan si Lipcram maayos, kung paano niya dinideliver yung punchline sa makers, okay naman. Siguro nawalan lang talaga ng effectivity yung mga bara. Tapos since pababa yung enerhiya, nadamay. Yun lang, I think yun lang naman. Pero sa pinakasulat, kung paano siya magsulat, wala nang problema doon. I-revise na lang yon. Isip lang na mas effective na angulo sa kalaban sa mga susunod na battle. Diba? Delivery, konting polish na lang din yon, wala nang problema. Okay? Gago. Tangina, puro kakayabangan pero sa letra, hilaw ba to? Puro tropa mo na lang ang tsaka bago humihilaw sa'yo. Tingnan niyo ba? Saan? Baka yan. Sige kayo, sige. Alam ko, bayad yan. Nung bumiyahe ito sa Taiwan, unang gahe niya itong Nippolo, ginamit niyang passport sa NAIA, fit to work. Gago, fit to work. Nung yung kakanaan mo, nung pa lang sa reception. Takot na takot, nagkabalo ka ba sa immigration, takot daw siya sa injection. Tayo naman din ako tinutulungan doon. Okay lang yan to. Makasak mo sisikat ka parang araw. Nakaparak clothing, mukha ka na magdalaw. Alam mo, masabi ko sa'yo, Brad. Mukha kang Durabox na naglalakad. Bayad box. Ito yung box, oh! Dati ng TV, no? Straighten mo. Sa pool. Tangina ka. Tingin mo. Ay, gago. Wala kang nose line. Lagyan natin yung nose line parang pedestrian. Okay. Round 3 na! Malamang e-expose kong gago. Masyado kang kinakabahan. Tanga, mag-i-enjoy lang tayo. Alam niyo bang niligawan niya si Jopay? Uli. Masyadong feeling, wow. Kaya pala madalas siyang tambay sa shop ni Erlin siya. Laging tambay sa Pinoy Boulevard. Grabe din, Chong. Napagkakamalan ka na minsan ng mannequin dun. Kasi nung si Jopay broken pa, tamang discard ito lang iya. Ito pa mo, Jo, tahan na. Tangina, tumakbay pa. Sabi ni Johan, thank you ha. Tapos siya yun, sinampal siya. Tangina ng mga love story sa Taiwan, kaso sabla yung diskarte. Alam niyo sabi ni Jopay dyan, hindi kita type eh. Taiwan! Type eh. Kaya nag-inom na lang daw siya, dinaan niya na lamang sa antak. Pagtunog ng video, huwag ka lang mawala. Huwag ka lang mawala. Ngayon. Ang ina mo, pinasted ka ni Jopa.
Cauliflower. At pag magbibigay ka ng singsing, siguraduhin mo na tunay yan. Hindi sa Shopee bibilhin, tapos yung presyo, 299. Alam mo, may tip ako sa'yo, pare. Para kayo yung magkatuluyan. Sabihin mo, meron ka ng kalapati. Kasal na lang yung kulang. Gago. Okay. Meron ka ng kalapati, kasal na lang yung kulang. At, tangin natin na ito. At alam mo bang masyado akong pinagod na ng gabi? Para sa nakakabago na laban, tuta ako pa mismo yung bumiyahe. Bato, biyahe. Di pa ako gustong batak. Kaya ako na parito pinakumbakan ni Chad Barak. Kaya dapat kang matulan para lamang mahatulan. Para sa akin ang kukunan na gawa ka na patulan. Yung napiling ka batuhan galing pa sa katimugan. Di lang to yung bean shop, meron ka pang kapupulutan. At sana pumili ka ng magandang circle para hindi isakit yung mukha mo. Parang to, bibigyan mo ito ng dala para matuto to. Balikbayan box, padala na ako yung ulo mo. Parang okay mo na walang bola. Gago. Walang nota. Akin na walang droga. Piling pa. Tapos kanina sinasabi mo ba, nasisikat ka rin balang araw? Nasisikat. Show, sige natin sikat na si Idol. Si Idol, gago. Lumalaban na ng dog fight ah. Ano, sikat na sikat si Idol. Mga tropa na namumusta. Ano yung kakayaan mo sa mga Idol? Di ba? Sikat ka pero sa dog fight. Hindi mo kakanta nga. Shih Tzu na ang kalaban mo, natakalo ka pa. Okay. Props kay Lipcram dito. Tangina, tropa mo yan. Nagpitoon nyo ng ganito. Namas ng window, Shih Tzu, may narinig sa ganito. Tangina mo, ano yung mga princess type tinalo ka, tapos dito piling mo king ka. Ang ina mo. Ina ka. Sabi pa na, naiiyak na sa'yo. Sabi natin na ito eh. Yung ulo parang nilapaglong eh. Gago ka, Lip. Kaya kasi busy-busy si ano eh, si Papa Jesus. Yung ginagawa pa to. Wala bang ulo? Ito sa'yo. Sa'yo, pinadala na sa daligdig. Sabi ni San Pedro, Jing, wala ko yung liig. Sabi ni Papa Jesus, San Pedro, ayos na yan. Yung liig niyan, tufano na lang. Tupalo. Kaya magdasal ka. Pray ka, Lord, sa nilig ko. Gago, kineng ko yung Lipcram puta. Lord, sa nilig ko. Ang gawin nito, balik ka tapos pisngit. Kaya talaga, Lord, ako ang pindi. Tayo na, haba ng raso, replace na din ako. Gagawa pa ko yun. Kaya nagkitrip lang ako, tapos isa-shopping pa kami. Pila na kami ng jacket, halagang 20K. Sahod mo na yun, di ba? O, sumasayday ka. Taga-amoy naman ba yun? Stinky po, torko ba yun? Taga-ubus na amoy sa ano, like market. Ay mo, lumalakas na yung amoy.
Teka bro. Doon naman sa kabila. Pero dapat, galing ako sa trabaho. Ikaw lang nga yung sumasahod yun, tapos galing sa baho. Pero sarap ng steak ito ako. Steak ito ako. Tombo na putang ina. Kumain kami kagabi, kasama ko si Ate B. Ito yung babalik-balikan ko sa Taiwan. Promise. Kwentuhan na lang kayo dyan. Okay, sa ganun. Sige. Tapos na, okay na? Okay, yun na nga. Sabi ko, diba sa Taiwan? Tirahin ko na lang nakamukha mo si Maruhan. Di ba naman naman natin, the greatest penguin sa Taiwan. Masig na naman, durugan mo ulo, magingay, isa mga beses ko na ikaw, yung battle na yun, oh. Kung mga battle na ito, susunod, may mga performance pa tayo, ang mga bagawin. Yan, shoutout nga pala sa lahat ng tropa sa Taiwan, at syempre kay Madam Erlyn siya, kay Ayun, yan. Pray ka lang doon, pray ka. Tong, wala. Body bag pre, kahit i-judge yun, kahit judge yung battle na yon, no? Malinaw yon na lip cram. Although nag-freestyle, pero kita nyo naman kung gaano ka-epektibo yung ginawa ni lip cram doon. Tayo hindi ko rin mapigilan yung tawa ko. Tawa rin naman ang tawa sa mga kalokohan ni lip cram. Ayun. Scorean pa ba natin yun? Perfect 10 yun para kay lip cram. So 30 points yun para kay lip. Then kay Iwon siguro 787. So that's 22. So 30-22. All 3 rounds malinaw. Lip cram. Grabe yung lip cram dito. Ulitin ko lang, sobrang swerte ng mga nakapanood kay lip ng ganito kahanda. So, yun lang. Sorry John. Ngayon lang ulit ako natawa ng solid. Natawa rin naman ako doon kala Sinyo tsaka lip cram, pero kakaiba yung tawa ko dito sa mga kagaguhan ni lip cram. Diba? So yun lang. Kita-kits tayo sa next na review, and I think that's Charisma vs Class G. So, technical naman. After netong lap trip, technical naman yung next, okay? So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.